doors, I'm a fool for your love. Good day mga ka-sports natin dyan. Akari Chargers, hindi ata na-adapt ang Japanese style nila na natutunan sa Japan, kung saan ay tila ba nalobat na nga ang Akari Chargers sa kanilang laban. Naubusan ata sila ng lakas nang nakipaglaban sila sa Creamline Cool Smashers dahil ilang araw lang naman ang pahinga at napalaban nga sila sa Farm Fresh Foxes, kung saan hindi rin sila nakaporma at inalat nga sila sa second set lalo na sa third set at natambakan nga ang Akari. Ang Japanese moves ng nasabi nating Akari ay mukhang hindi nga gumana. Saan ba nagkulang ang Akari Chargers at bakit ganito na lamang ang kanilang galawan ngayon? Maraming nagtataka ng mga fans ng Akari at kahit hindi nila fans ay tila ba hindi ito ang ine-expect na kanilang galawan, lalo't matagal nga silang nag-training sa Japan. Pero kita naman natin na may umangat naman dito na isang players, walang iba kundi ang nag-iisang Ivy Laxina, sapagkat best friend niya kasi itong si Camille Cal, kung saan ay madalas nga rin siyang batuhan ng bola. At lalo higit sa lahat, hindi lang naman siya ang nag-level up dyan, lumaban rin naman si Eli Soyods. Pero titingnan natin ang puntos ng kanilang Akari All-Stars. Narito nga ang kanilang mga kaganapan sa last game nila kontra sa Farm Fresh Foxes. Dumako tayo sa kanilang setter na si Camille Cal, kung saan nagkaroon nga siya ng 4 points. Ayos na rin to at malaking ambag na rin ang nagawa ni Cal sapagkat nagkaroon nga siya ng 4 points. Malaki na rin ang kanyang naipuntos na yan dahil setter naman siya, pero gumagana rin ang kanyang services at maging ang blocking niya ay meron din siyang ambag, lalo't ang kanyang mga 1-2 play. At ang kanyang katandem naman or ang kanyang kapalitan na si Michelle Cobb ay nagkaroon rin ng 1 puntos. Madalang ngang ipasok itong si Michelle Cobb, pero okay na rin yan dahil nagkaroon siya ng 1 puntos nang ipinalit nga siya kay Camille Cal. At pagdating naman sa kanilang mga middle blocker, pumuntos naman si Camille Victoria ng 4 na puntos. Medyo hindi nga nakahataw masyado itong si Camille Victoria sapagkat madala nga rin siyang bigyan ng bola. At syempre, umariba naman dito ang kanyang partner na middle blocker na si Fifi Sharma, kung saan nagkaroon naman siya ng 8 puntos. Grabe rin talaga itong si Sharma. Ipinakita niya rin na talagang karapat-dapat nga siya na mapabilang sa Alas Pilipinas, at eto nga ang kanyang mga natutunan sa kanyang naging laban sa international. Kahit inaalat ang kanyang team ay naka 8 puntos pa itong si Fifi Sharma. At pagdating naman sa kanilang outside spiker, si Gretchen Soltones ay nagkaroon naman ng 1 puntos. Well, hindi naman kasi babad dito si Gretchen Soltones, kung kaya hindi naman tayo mag-i-expect ng malaking puntos. At least nakakuha siya ng 1 puntos. Pagdating naman sa kanilang star player na si Faith Nisperos, medyo nagiging off-trend minsan itong si Faith dahil pangit nga ang mga pagkakaset, kung kaya hindi rin masyado nakahataw itong si Faith Nisperos. Nakakuha lamang siya ng 4 na puntos. At gayon rin ang kanyang katandem na si Eric Caraagas, kung saan 4 na puntos rin ang kanyang nakuha. Medyo hindi ngayon gumana si Eric Caraagas, kung kaya minsan ay ibinabangko siya at pinapalitan nga. Pero okay na rin yan dahil may 4 points siyang ambag. At pagdating naman sa kanilang opposite hitter, outside spiker na si Eli Soyod ay nakakuha nga ng 8 puntos. Well, medyo mataas na rin yan kasi nga ang total na ibinigay naman kasi sa kanya na set ni Camille Cal ay 30 attacks nga siya, subalit nagkaroon lamang siya ng 8 puntos. Kumbaga,
mas madalas nga siyang bigyan ni Camille Cal ng bola. Speaking sa madalas bigyan, ang ating Queen Barbie Ivy Lacsina ay nagkaroon rin naman siya ng 13 na puntos. Isa rin siya sa mga star player ng Akari kung saan ay madalas ngang bigyan ni Camille Cal ng bola, kung kaya't hindi na tayo magtataka na nagkaroon siya ng 13 points at siya nga ang pinakamataas na nakakuha ng scores. Ang set na ibinato sa kanya ng kanyang best friend na si Camille Cal ay 26 set ang ibinigay niya kay Ivy Lacsina at 13 points nga ang lumusot, kung kaya siya ang naging player of the game. So ibig sabihin, ang mga set ni Camille Cal ay halos papunta lamang kay Ivy Lacsina at kay Elis Soyod. Kung kaya nga nagkaroon si Elis Soyod ng 8 puntos at si Ivy Lacsina naman ay 13 points. So yan nga ang kanilang naging performance individually. Mukha talagang hindi sasapat ang kanilang mga naging scores. Mukhang hindi talaga nila nakuha pa ang Japanese moves na sinasabi nga ng mga fans ng Akari na di umano ay ganito na raw kalakas ang Akari ngayon, sapagkat nag-training nga sila ng matagal sa Japan. Gayunpaman, ganun talaga, may nananalo, may natatalo. Abangan na lang natin ang kanilang laban sa December 5 kontra sa Petrogas Angels. I hope na makalusot ang kupunan ni Ivy Lacsina. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.